Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin inyong Vice President. Talagang siya po ang nagpapakitang gilas. No, feeling niya, napakagaling niya. Feeling niya, since BP ako, you have to look sa akin because ako ang magaling mag-command. Ganon po yan. After all those bruhaha ng pagiging maldita niya, ng pagiging entitled biatch niya, dyan sa kanyang budget hearing sa Senado na hindi niya naman pala nadepensahan. Kopya-kopya lang. Wala palang alam gawin na original proyekto kundi kopya-kopya lang. No? Ako, duda ako doon sa sinasabi niyang 1.14 million na matutulungan ng kanyang opisina. Baka dyan lang yan sa Davao City. Tapos hihingi ng 2.037 billion budget. Tapos yung pang nabanggit niya na kaya daw siya tumakbo ng pagka-BP para daw po maituloy ang mga proyekto sa Mindanao. Sisihin mo yung inchik. Sila ang nang iwan sa inyo eh. Sisihin mo tatay mong ulyanin. Bakit pinalibutan niya ang sarili niya ng mga alleged drug lords, ng mga alleged corrupt? Hanapin mo sa kuya mo, nasaan yung 51 billion? Tanungin mo kay yung sa DOH, yung parang mali, 42 billion. Kasi po lugi siya. Ang nakuha niya lang na CIF niya noon ay 125 million. Wala pang 10% ng 51 billion ng kuya niya eh. Ngayon kagabi, suplak siya. Ha? Akala niya kaya niyang ibraso si Hontiveros. Hoy, ineng. Ha? Bata ka pa lang, nandun na sa kalsada yan si Hontiveros. Ano pinambanat mo sa kanya? Humingi siya ng pabor sa'yo. Ginawan mo ba? Hindi. Sinabi niya, hindi. O diba? Gaga. Ngayon, wala pa rin siyang kakampi. Maski na sa lower house, wala siyang kakampi. Malamang mga kababayan, sa 27, exactly 1 week, nung kahapon, 20, hindi po 21, nung 20 sa ating bansa, 7 days after nung 27, doon naman siya sasalang sa House of Representatives. Eto, meron tayong papakita, yung inaantay po siya ni Manuel. Sasabihin lang sa'yo ni Manuel, hello there. I am waiting for you. I will not be absent on this hearing. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa live chat box ng ating video premiere and live stream. Maraming salamat po sa inyo, konti na lang marireach na natin ng 44,000 subscribers. Salamat po kila Ilora, kay Kai, at sa lahat po sa inyo diyan, sa mga taga Japan, sa Europa, sa ating bansang Pilipinas. Ang laki po ng analytics ko, bansang Pilipinas. Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga OFWs, our modern heroes, shout out sa mga men and women in our uniform, protecting our freedom, at ganun din po sa mga ordinaryong mamamayan, manggagawa, na patuloy na nakikibaka at hindi yung nakaganon ng ayuda. Mabuhay po kayo and may God bless you all. And special shout out diyan kay Patrick Hidalgo, ang ka-roommate ng aking anak, na nandiyan po ngayon sila sa Davis area. At sa UC Davis community, Filipino community, shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na po sasabihin sa English ang shout out ko kasi
iniisip ko lahat kayo nakakaintindi ng wikang Tagalog. Be proud, Pilipino tayo, bagong Pilipinas. So ang pag-uusapan natin si Tamilmil at ang Pangulong Bongbong Marcos sa wakas. Simpleng nagalit na, pero matindi po ang sinabi. Yan ang sasabihin natin sa inyo. Pero unahin muna natin itong si Manuel. Ayan po, quote card sa Impact Leadership. Sabi po ni Manuel, next week, August 27, 1:30 p.m., nakatakdang humarap sa Kamara ang OBP para sa budget hearing. Makakaasa ang taong bayan na hindi pahihintulutan ng representasyon na ito ang paiwas na pagsagot ng nakaupong Vice Presidente. Point of order agad yan sa akin kung lilihis sa topic. Aba, siya pala ang chairman. Hoy, Manay, ikaw ba ang chairman? Ano ang sabi ni Dilawan? Baka. Yari siya kay Manuel. Nandyan pa si Brosas. Nandyan pa si Castro. Magmamalditahan na lang sila. Walang mangyayari. Kaya yung chairman dyan, sa hearing na yan, be prepared. Kasi mainit na mainit po. Sila po ay in the heat. Di ba? Oo nga naman. In the heat. Kita nyo ha? Pasakalye pa lang yun yung Manay Manuel. Manay, move forward tayo mga Manay. Now, mga kababayan, yun din po kasi itong si Tamilmil, no? May sinabi tungkol sa drug war na drug war investigation na ginagawa ng Quadcom tungkol nga po doon, no, sa yung EJK. Ngayon, mukhang ayaw umaten nung mga pinapatawag, lalo na yung inyong dating magaling na Pangulong palamura. Magaling magmura. Magaling mag-joke. Magaling manloko. Si Dutae, saka si Bato. Ano po ang sabi ni Representative Dan Fernandez? House Committee on Public Order and Safety Chairperson on Vice President Duterte's claim that allegations against her husband and her brother, yung binanggit po ni Jimmy Guban, ay political harassment. Sino kaya nagturo dyan? No? Sino kaya ang coach ni Tamilmil sa palagay nyo? Sino ang nag-coach? Mamili kayo dun sa 4 na abogado na laging kasama ng maisog. Yung ba yun yung sumasayaw ng yung parang si Talakitok? O yung nagsabing, Mr. President, gutom na kami. O yung isa naman na, hindi binantayan ko maigi ang eleksyon. Walang daya dyan. Yung isa naman, tatampalin niya ang aking ninang Lisa. O mamili kayo, sino sa kanilang 4 na abogado. Ito ang sabihin mo. Kukunin natin ang konteksto ng political harassment. Ang political harassment ay sila ang gumagawa. They are harassing us. Sinasabi sa atin, bangag, bangag, bangag ang Pangulo nyo. Bangag si BBM, bangag si Ninang Lisa, bangag, bangag. Ay, kaso wala pong umaawit na kasabay nila. Sila lang nagtatangahan eh. Tayo pa mga kababayan, ang Kongreso pa o lower house pa ang nagpo-political harassment. Si Risa Hontiveros nagpo-political harassment. Reverse psychology. Oy, mga gonggong, hindi po kami ganun, natulad nyo. Hindi kami K9. Si Bato, K9. Ow! Ow! Ano kaya ang klaseng K9 si Bato, no? Siya ba ay yung pitbull o chihuahua? Chihuahua rap. Ikaw, ano masasabi mo, Lenlen? Baka chihuahua siya. Ano sabi ni Representative Fernandez? If there's nothing to hide, there's no need to worry. Kaboom! Wala! Kung wala ka naman tinatago, hindi ka guilty, hindi ka mag-worry. Kaso si Pulong may tinatago Ano? Yun daw butiki sa likod niya.
di ba? O, Senator Trillanes, pasok. Our mandate is clear, to uphold the law and ensure that justice is served. We will not be swayed by claims of harassment when the focus should be on the facts. Correct. Kasi itong House of Representatives, binraso to ni Digong nung panahon niya. Sinabi po yan ni Representative Di Maporo. Ha? Wala eh. Iba pong klase yung leadership noon nung Kongreso nung panahon ni Digong kaysa ngayon sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. They have a good leadership right now, lalong-lalo na kay Ninong Martin. Sabi niya malaya nga eh, na gawin ng mga congressman kung ano ang tama. Even the Makabayan Black now has a voice. Ibig sabihin, there is fairness. There is transparency. Ito lang mga kampo ni Digong at Quiboloy na mga hindi napagbigyan na masyadong gahaman na angkinin, gipitin. Ha? Ibalik nila ang sarili nila sa pwesto. Bakit? Kulang-kulang pa kasi ang mga ano. O, di ba, Elora? Ano pa ang kulang sa kanila? Ha? Kulang pa ba? O sadyang inuudyokan kayo ng China kasi nandyan ang aming langaw? O, aaminin ko na. Yung langaw naming Amerikano, hindi makapalag ang China kasi sinabi ng US, the defense treaty will prevail. Kasi yung binunggo ng China Coast Guard, ang ating Coast Guard. Sira po eh. Nagbanta na po ang Amerika. Nagbanta na. Tignan ninyo. Yan, ang ulat na yan. No? Binanta na nila ang China. Kasi binunggo po eh. Inaantay na lang kung may mamamatay na sundalo o Coast Guard. Sabi ko sa inyo. Ang China nagpro-provoke. Kaya nga minamarathon nila. They are now using their number one Manchurian candidate. But their Manchurian candidate is so inutil. Ha? She is an idiot. Buba. Hindi ko po kayo minumura. Ito lang gaga na ito. Meron pa, mga kababayan, aside kay Dam Fernandez, pati si Kong Hoon, yung mga young guns. Ito, isa sa mga young guns, mukhang matalino, mga kababayan, believe ako. Isa palang Harvard graduate. What? Harvard graduate? Ha? Graduate din ako sa Harvard. Diyan, sa Quezon City, Harvard Street. Diba? Sino nagsabi niyan? Manila Bulletin. Ito, binanatan talaga siya. Taking the easy way out? Solon, with Harvard degree, disagrees with BP Sara. Ay, naku, ang tindi nito. Sino to mga kababayan? Tignan nyo naman. Tignan nyo naman yung litrato na yan. Kaya mo ba yan, Tamil-mil? Hindi ka nga makapag-English ng straight. It took. Ang lakas manglait, di ba? Patrick, oy, Patrick. Mag-ingat ka kay tito mo. Puro mura ito. A Nueva Ecija congresswoman who graduated from Harvard University doesn't think much of Vice President Sara Duterte's retort. Yung retort, yung mga panglalait, ganyan, to the House of Representatives regarding the drug smuggling allegations against her family. BP Duterte have branded as political motivated, political harassment, ganyan-ganyan, yung ginagawa daw sa kanyang asawa at kapatid. Tulad nung sinabi rin ni Representative Fernandez. Ito po ang sabi ni Representative Micaela Angela Suwansing. Ay, naku, napanood ko po yan. Ang talino. Panoorin nyo yung Congress TV. August 20 o August 19 episode. No? Nasa House of Representatives. No? Mukha namang beauty and the brain yata si Madam. No? Madam, ang galing mo. Kaya pala ang galing mag-English, mga kababayan. Dinaig talaga ako ni Representative Swansing. Pero may pambato ako sa iyo, Representative Swansing. Yung friend ko si Hattori. Hindi mo tatalunin sa English yun. O kaya yung friend kong isa, si Carclea. Ako nga lang ang banat boy sa English eh. Will you teaching me English, banat boy? Yung mga anak ko, yung pangalawa, magaling sa English. Yung anak ko panganay, magaling sa English. Pero ayun lang ako turuan eh. Matigas daw ang dila ko. Aba, pag matigas, masarap, di ba? Elora. Ay, naku, bad ka. In the heat. Pero si Representative Swansing,
indahit siya doon sa sagot niya. Pag medyo doubtful siya, sabi niya, can you give me a second? Tatanungin niya si Representative Dimaporo, yung isang katabi niya. Biruin mo, ang galing, di ba? Mautak. Si Tamilmil, ang ginagamit ano? Ha? Hindi utak eh. Ano ginagamit? Bunganga. Bakit hindi gumamit ng utak? Wala nga ang utak. Tingnan niyo inugali niya doon. Yung sagot niya ko, Hintiveros, yung ba ginamitan ng utak? Scripted na yun eh. Alam niya na eh. She anticipated that one. Kayo naman mga kababayan eh. Alam na, tingnan niyo ha. Alam niya, natatanungin siya sa budget niya. Ha? O baka naman, nag-spy siya kay Hontiveros. Sabi niya, spyan niyo para alam ko itatanong niya. Di ba? Advanced question. Utang, talagang mahalata mo, walang utak. Eto, anong sabi ni Representative Swansing? It's the easiest way out to say that it's politically motivated. Easiest way out, bakit? Hindi niya na ma-expound eh. Dapat may nagtanong, BP, can you explain what is politically motivated? Or politically, ano ba yan? Politically harassment? Ano po ang ibig niyong sabihin? Care to expound the word political harassment? Because they are harassing me politically? Animal. Ano masasabi mo, Mama Lela? Tanga. Can you elaborate what do you mean by politically motivated? They are motivated by politics. Tangina explanation, binaliktad lang ang puta. Ganyan katanga, kabobo si Tamilmil. Eto pala ang tindi pala ng degree nitong si Madam Swansing. Madam Swansing, idol na kita ha, idol na kita. Swansing, who earned a master's degree in public policy in 2022 at Harvard University in the United States, says the ongoing investigation by the House Squad Committee is driven by evidence and the need to address the country's drug problem and not by politics. Correct! Sino ba namumulitika sa inyo? Who? Name names. Who? Ha? Ba't hindi nyo kaya makapagpangalan? Sino ang namumulitika sa inyo? Ano ang mabibenefit ng mga taong ito na nandyan sa Quadcom doing the investigation or hearing, no? Kung sila po mamumulitika sa inyo? Wala eh. Gusto nga ng taong bayan. Gustong-gusto ng taong bayan. No? Handa nga kaming bumili ng maraming popcorn at nachos. Huwag niyo pong tigilan, ha? Kayong Quadcom committee, huwag niyong tigilan because Filipino people deserve to know those victims of extrajudicial killing of Digong must deserve justice. Kailangan managot ang managot. Sino pa man sila. 'Di ba? Ito ang sabi ni Madam Swansing. It's just easy to dismiss allegation saying na all of these attacks, all of these investigations are politically motivated. But they're not. I think in all of the hearings, nakita po natin na may mga ebidensya pointed out by the Ivy Leaguer. Ivy League kasi po yan eh. Yang Harvard, yang Yale, yan. Ano pa ba? Harvard. Nagkaawa yan eh. Naglalaban yan eh. Harvard and Yale. Ivy Leaguers. Mga bright po sila. O kasama na MIT siguro dyan. Hindi po yun yung Matpuwa Institute of Technology ah. Di ba MIT rin yun? Diyan po sa loob ng Intramuros, katabi ni Lycee Boom. MIT, ano yun? Mapua Institute of Technology? Mali. Massachusetts Institute of Technology. Ikaw talaga, Elora, ang gulo mo eh. Swansing added, meron na pong mga salaysay, mga under oath na mga salaysay na medyo nagkakaroon na po tayo ng direksyon patungkol po dun sa sino yung mga personal na kanilang tignan. Correct. Kasi remember, hoy, Tamilmil, sinabi ng tatay mo, dito sa Korte ng Pilipinas, dalhin nyo yan. Instead na sa ICC, haharapin ko. Mag-antay kayo. Kasi after all of this,
no, matapos itong hearing ng Quadcom, mapatunayan nila na someone there are people or group of people are liable for this, it will go to court. Sana buhay pa ang tatay mo. So this is not politically motivated. This is fueled by the need to really address the prevalent drug syndicates in the country, the prevalence of drugs in the country. Correct po yun, mga kababayan. Bakit ano yan? Dahil ba maapektuhan ng negosyo ng mga kaibigan ninyo, negosyo ng pamilya nyo? Nagtatanong lang, baka maapektuhan, mawawala ang bilyon. Kaya pala nanghihingi na ng bilyon. Ay, nako. Eto pa. Ha? May insinuation pa siya. Tingnan mo. Wala naman siyang proof, pero bigay siya ng naratiba. Ganun po yun. Sila ang namumulitika. Ito yung utak ng tuluro na. Wala nang masabi. O, politically motivated. Political harassment. Political attack. Ano pang nasa isip niya? Ha? Ano to kino-coach siya May director to. May director. May linyahan nga sila linyahan. Huwag kayong magbabago ng linya. Huwag kayong mag-a-adlib. Alam niyo yung adlib? Ha? Parang sa teatro. Mahirap po umakto. Mahirap umakting sa teatro. Sa totoo lang, hindi po tulad ito ng mga nasa movie, yung nagsushooting. Kasi sa shooting ng movie, pag nagkamali ka ng script, nalito ka, nakalimutan mo, cut! Take ganito. Basahin mo ulit yung script. O kaya, cut! Mali ang emotion mo. Kulang ang emotion mo. It's a drama. Kailangan malapit ka ng umiyak. Ang hirap Okay lang kung puro joke-joke lang, pero yung matinding i-emote, ang drama. Mahirap po yan. Naranasan po namin yan. Pero sa teatro, sa live performance sa teatro, sa theater, pag nagkamali ka, nakalimutan mo, walang cut. The show must go on, but you have to improvise. Mag-adlib ka base doon sa action. Ganun yun. Ganito po si Sarah. Ha? Kailangan perpekto. Pag ikaw ay naligaw, anong iaablib mo? Wala, kasi tameme Kasi bulok ang utak. Wala nito. Hindi siya kumain ng maraming mani. Siguro nung nag-aaral siya ng koleyo, hate niya ang mani. Kami gustong-gusto namin ng mani. Lalo na yung tinitinda dyan sa bangkita. Yung hinahalo, may maning hubad, may maning balat. Diba? Ganon. Tapos samahan mo ng balot. Tapos lagyan mo ng sanmig. Ayos. So, imbis na mag-aral, nag-inuman na lang. Baka ganun ito. Mas marami pa yung jamming kaysa nag-aral. Kaya, gapurol ba ng utak niya? Hindi siya makasagot ng tama kasi sabi, pag alam mo nang gigipitin ka, political harassment, political harassment, political harassment. Putang ina, ayun lang ang alam ng utak. Tanga! Sabi naman ito. Dakila naman. O ano pa sabi niya? GMA News Online. BP Sara, some congressman talking about my impeachment. Ayan, some. Some daw. Hoy! Sige nga, pangalanan mo dito. Babasahin natin kung may pangalan siyang ibibigay. Alam mo, Tamil Mail, sino ang sumisigaw ng impeachment? Kami po, ng mga vlogger, aminin ko na. Di ba, Mami Peng? Oh, sagot. Oo nga. Kami po ng mga Marcos supporters. Kami po ng mga Marcos loyalists dahil we are fed up with your lies. We are fed up with your Duterte minions of their lies. We are fed up of you Dutaes for hungry greed for power. Walang ginagawang masama ang aming Pangulong Marcos. Pero kayo, iba ang kaisipan ninyo. Wala kayong pinapakitang ebidensya, pero pilit nyong isinisiksik sa kaisipan ng mamayang Pilipino na bangag. Kaya wala naniniwala sa inyo Bakit? Nakikita ng tao na ang administrasyong ito, kasama ang lower house, na
nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Ang tingin namin sa inyo ay mga hayok sa kapangyarihan. Mga sinungaling, mga mandarambong, manloloko, tuta ng China. Wala nga kayong masabi sa West Philippine Sea. Wala kayong komento sa Pogo. Hindi nyo makondina ang pambubuli ng China. Ano statement mo ngayon? Diyan binangga ng Coast Guard ng China ang Philippine Coast Guard. Nawasak na naman ang ating barko sa pagdepende sa ating isang isla dyan o shoal. Yung Skoda, wala. Ano inaatupag mo? Bilyong piso, no? Hihingi ka ng 10 milyong piso para lang may distribute ang walang kakwenta-kwentang basurang libro mo? Gusto mo? Pondohan ng gobyerno ang walang kwentang basurang librong isinulat mo? Nek-nek mo. Okay sana kung private entity ang magpro-provide sa'yo. Hindi po. Kung ako, hindi ako papayag. No? Tanggalin yan. 10 milyon. Bawasan ng budget niyan. Dapat ang budget lang yan ay nasa 100 million. That's it. Until si give up. Kung hindi kayang i-impeach, si give up. Pero makapal po mukha niyan. Hindi magre-resign as VP yan. Makapal ang mukha niyan. Kita nyo, thick face nga siya. Very thick face. Motherfucker. O eto, sabi niya, pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members ng House of Representatives. Kasi meron po naman kaming mga kaibigan diyan sa loob na hindi lang nagsasila dahil sa takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discuss yung impeachment. Huy, gaga! That was so yesterday. 2023, may nagsasabing i-impeach ka. Anong sabi ng Pangulo? We don't want her impeached. Wala naman. Wala. It is just the insinuation ng mga kakampi niya. Sino kakampi niya? Yung kuya niya, si Alvarez, na palaging wala pa daw sa Kongreso. O yung isa, sino? Yung Duterte youth. Ngayon, kung totoo man ito, na may mga congressman o congresswoman, o members of House of Representatives na gusto kang i-impeach, bakit hindi mo sabihin? Para naman malaman namin at makundina namin. Di ba? They are just making another insinuation. Yung listahan nila ng kasinungalingan, idadivert nila ang issue. Ang issue dito ay ang paghingi mo ng budget. Ang issue dito ay ang drug war ng tatay mo at ng mga kakampi mo at ng mga kapatid mo, ang involvement nila sa illegal drug trading at ang West Philippine Sea at Pogo. Huwag mong i-divert. Pangalanan mo. Sino? Sinabi mo na pala dati o sino sila? Baka they are the same persons. Di ba? Sabihin nyo. Di ba? Hanggang ngayon? Ilalabas nyo sa premiere? Dahil hindi pa tapos ang AI, ganon? Wala nga kayong napatunayan Ang tagal na nito Di ba? Ang tagal na. Hindi makapagpangalan, parang si Bato. Sinabi niyang opportunista, unprincipled ang members of House of Representatives. Nung pinalagan siya ni Representative General Romeo Acop, bumahag ang buntot ni Bato. Sabi niya, hindi ikaw yun, sir. Pero hindi pa rin siya nagpangalan. O pare-pareho sila. Akala ko ba maisog kayo? Akala ko ba taga Davao City kayo? Matatapang kayo? Putang ina, puro lang pala bibig kayo. Para magkaalaman, sino yung Sam, congressman, talking about your... kung ano man naman ngayon, kung magsalita, nabalitaan namin, mukhang may mga vloggers, influencer na gustong mag-rally para i-impeach si Sara. Ibig sabihin, sila na yun, kakampi na sila? Ganon? Kasi alam mo, ikaw, Bibi Tamilmil Tanga, kung chismis man yan, nadagdagan na yan, nabawasan na yan. Di ba kaya nga sabi nila may pakpak ang balita. Pagdating sa'yo, kulang-kulang na o sobra na. Kaya nga kayo ng kapitbahay nyo Di ba? Iba yung na-deliver sa'yo. Iba naman yung pagkakaintindi mo. Ganun po Yang chismis na yan,
May dagdag bawas na yan. Malicious na yan. Hindi nyo nga pangalanan eh. Di ba? Sino? Sino yung some congressman? Baka naman yung ano lang ni Roque yan. Yun na naman kanyang mga insinuation na naman ni Roque. Sabi nga ni Roque, sige, subukan yung impeach. Yari kayo sa taong bayan. Gago, wala kayong kakampi. 16% lang kayo. Wala nga kayong madalang libo sa EDSA eh. Pero nyo, every Friday daw mag-EDSA sila. O sige, gawin nyo. Tapos sisigaw kayo ng kagutuman, kahirapan. Gago. Ano po ang sabi ni Erwin Tulfo? Manila Bulletin. About that impeachment? Wala po talaga. Oh, tapos sasabihin niya, meron daw silang mga kakamping congressman na, baka yung mga kakampi mo pa ang nag-uusap, tapos sinabi nila, meron daw. O di ba? Kwentong barbero, kwentong kutsero, kwento ni Sara Tamilmil na itok-itok na designated takas, designated lustay. O, wala o. Kanino ako maniniwala? Kay Duterte? O kay Tulfo? Eh di kay Tulfo na ako. Di ba? Di hamak namang mas magaling ito pagdating sa public service. Mas mahusay. Ha? Si Erwin Tulfo ha? Hindi yung ibang Tulfo. Idol yan si Erwin Tulfo. Sabi niya, Tulfo denies BP Duterte's impeachment plot claim kasi nga, dinadivert ang issue. Ang sinisisi ang House of Representatives. Ay kaso hindi na po, wala pong mapaniwalay. Ang naniniwala lang ay yung mga tangang katulad ng mga minions nila, yung mga umiidolo sila sa kanilang mga bulag. Oh, ano lang sabi dito ni Boss Erwin? I can categorically say, and it was repeated to me by the speaker this afternoon, there is none. Oh, tapos. Wala. Kasi siguro, nag-meeting tong mga to. Ha? Ano lang ang pinag-meetingan? The meeting last night of the House leaders is all about the lineup of the administration bets for the 2025 senatorial elections. So wala po talaga. Ayun lang. So pero ito daw mga bubuyog, kakampi ni Tamilmil, eh sinabing hindi pinag-uusapan na impeachment mo. O di ba? Galing mismo sa marites niyang mga chismosa niyang mga kaalyado daw diyan sa House of Representatives. Di ba? Gagawa ng kwento para siraan itong mga ibang congressman na wala namang kinalaman. Sabihin mo, sino yung gustong magpa-impeach sa'yo at sabihin mo, sino yung nagsabi sa'yo para magkaalaman. Kung talagang matapang kayo, di ba maisog eh? Maisog. Putang ina, maisog pala ang dila. Ganun ba yun? Oh, sige nga, magyabang nga ang maisog ngayon. Oh, sige, magyabang kayo, mga gunggong. Wala pala kayo, maisog kayo. Nasaan ang rally nyo? O bakit kayo tumigil nung nawala yung pogo? Wala po talaga. Wala. Oh, di ba? Oh, eto pa mga kababayan. Labas na tayo diyan kay Tamilmil. Visit na yan. No, lalo akong magkakasala diyan eh. Lord, patawad po ako. May nasabi po akong bad words. Pero dinadalangin ko po sana pahabain nyo pa ang buhay ni Digong kasi kailangan pa po siyang hulihin ng ICC. Pero si Robin po, ang sabi niya, pag hinuli daw ng ICC si Digong, sasama daw po siya. Ako po, Lord, ay nagbubunyi kung sasama siya. At wala nang senador na gunggong at kupal sa Senado. Di ba? O, eto po, labas tayo dyan. Eto naman ngayon, galit na po ang Pangulo. Ayos. Naalala nyo, si Lucas Bersamin, si ES, naglabas ng kautusan sa DFA, i-cancel nyo ang passport ni Alice Gu. Base sa Republic Act 11983, the New Philippine Passport Law, because of what? A fugitive holding a Philippine passport. Yung ganun ang dahilan na pwede daw po yun. Ako, maniniwala ako kay ES Lucas Bersamin kasi dati po yung Chief Justice. He knows how to interpret the law. Retiradong Chief Justice po yan. Kaya ako po ay maniniwala. Kung si Carpio ang magsabi niyan, maniniwala ako kasi mga justices eh. Ha? Di ba? O, sino pa? Si Justice Gesmundo? Yes. O ngayon, galit na rin po si Speaker Romualdez. Anong sabi niya? Romualdez as DFA
to cancel Alice Guo's Philippine passport. Ayun, galit po siya. Hindi ko na po babasahin kung anong nilalaman nito. No? Pati si Erwin Tulfo naniniwala that she's already out of the country. No? Nagalit po talaga. Because of what? Inefficiencies of our Bureau of Immigration. Yan po ang sabi diyan, pati si Remulla, sabi niya mananagot ang mga immigration officers. Ngayon po, mga kababayan, nagalit na ang Pangulo diyan. Ano sabi ng Pangulo? Manila Bulletin. Heads must roll. Ayan. Kasi nga napalautan na naman tayo eh. Talagang maraming tiwali diyan po sa loob ng Bureau of Immigration. Pandi lang diyan ang kakulangan ng ating mga otoridad. May lapses po dito. Kaya sabi ng Pangulo, heads will roll, hindi pala mas roll. Heads will roll following Guo's sneaky departure. Galit na po siya. Mabuti naman yan. Let me be clear. Heads will roll. Patay kayo. We will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aided in her plight. A full-scale investigation is already underway and those responsible will be suspended and will be held accountable to the fullest extent of the law. Ayan, sinimulan nga ni Lucas Bersanin. Inutusan ng DFA. Cancel her passport. Yari dito yung lawyer ni Guo. Yari yung lawyer na puminta, nag-notarize ng dokumento niya. Yari ang mga immigration officers kung lumabas yan ng port. Yari ang ports authority dyan. Baka hindi lang yan, baka may mga otoridad pa na nagpataka sa kanya. Yari kayo. Kaya ikaw, Tansing ko, ihanda mo ang puwet mo. Yari ka sa Pangulo. Galit po ang Pangulo. Okay? So yan po, nakakahiya oh. Ito pa sabi niya, meanwhile Marcos lamented that Guo escaping Philippine authorities meant that there were still rotten apples in the government. Naku, ang samahanan nito. Galit na po talaga. Kasi hindi mahuli si Quiboloy, hindi mahuli si Bantag, hindi maibalik si Tebes. Sobra-sobra po ang taong bayan, galit na galit na. Talagang pupulaan dito ang Marcos government. So, sino? Inefficient ang DILG. Kaya nga si Abalos nagpakitang sikat dun sa hearing ni Bato eh. Alam niya, galit ng Pangulo eh. Si Remulla, nagsalita po siya. Sabi niya, mananagot ang immigration dito. The departure of Alice Guo has laid bare the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Good. Ayos po yan, Pangulo. Dapat lang yan. Palakpakan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.